Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Sinasabi sa Aklat ng Awit, Kapitulo 62, talatang 1 hanggang 2, tanging sa Diyos lamang ako ay aasa, ang kaligtas ay nagbubuhat sa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag, akin ang tagumpay sa lahat ng oras.
we walk with the Lord in the light of His word. What a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. What we never can prove, the delights of His love, until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa oras na ito at kami ay sama-samang nagpupuri at sumasamba sa iyo. Patawarin po ninyo kami sa aming mga pagkakasala. Hayaan po ninyo na sa pagsambang ito ay mahayag ang inyong kapangyarihan at ang katapatan po ninyo sa aming buhay. Pagpalain po ninyo ang inyong anak na magbabahagi ng inyong mga salita. Naniniwala kami, Panginoon, na ito'y pagkain ng aming buhay espiritual. Ang lahat ng kapurihan at pagdakila ay tanging sa iyo lamang, Panginoon, sapagkat ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lolo Wandy, meto niya karing taong simple nga kilala ko. Very cool, very simple, very humble. May manakit. From day one nakilala kay Lolo Wandy, may kung iba't kimeging Methodist ako. Kaya kitanan, kayabangan, o dindam kay mo man nagyabang. Pero, he's a man of few words hanapin. Mas masikan lang magsalita rin kayang dapat. Tikita mo, makananula ka sipag, makananula ka dedicated. Ilang nga pong karning, bis naman kimbis nandang naging biyang po pa itang ikinidad da. Itang sipag da at talagang inlugod da. King obrara ning Ginoo. Maging inspirasyon kaya katamungan. Itamong lalo na taga Sikay na. At burimeng magkwentong Barakalilolo, may pagkwento kayo tungkol kay sports. Dakal niya bahalo kay sports at malalam niya po tagkakwento may kareng alubagi. At makamis itang halakhak ng malutong na. Niya makanyang tayo nga may si Lolo. We miss you, Lolo, and love you.
buri kaya kung gana kanitangan di keng mumuna keng bilang spiritual father, metong pundasyon na ng Kakatamon Church. Makanano yung may nalakaran. Same time, metong sabihan tamang stricto pero itang puso na very generous, ampong kind. Kadua, yung taong metong keng amis ko kayo gaganakan kay itang patang mamangan niyang kay paborito na itang mamangan niyang ningnang bulig ampong sausawa na sampalok with sili, but pinaka-paborito na itang bitukan ng bulig the best para kayo ta. Katlo, siguro sabi tamang sports minded kasi hanggang mamyalong pero balo na nga ng klaseng sports. Patang kwentuhan na sports, dakalya balas, dakalya pwedeng ikwento. So makanita ya ka simple para ka na ako, at po tamburi keng ganakan ketang makanitang marahil kaparalanan ng po makanano ya ka sweet ka supportive kang mangkarning ta laging miabelo, kay makanitang kaparalanan amis men pong laging agagan ka. Kita mo siguro pwede ko nga i-share o akay ayalala para kayo. Salamat po. Hello, good morning po sa inyong lahat na makakapanood nito, lalo na kay Dang Karneng, na alam ko sa mga oras na to ay medyo nalulungkot o nalulumbay, lalo na ngayong araw ng pag-alis o pagkawalay ni Kong Andy sa kanyang piling. At alam ko sa mga oras na to, ang kanyang mga pictures ang siyang iyong sinisilayan, no? Lagi mo kasing pinopost sa Facebook yung mga pictures ni Kong Andy, Kong Andrew, lalo na yung kanyang mga best pictures na yung pinipili, na nagpapatunay na miss mo siya, no? So alam ko naman marami kang alaala patungkol sa kanya, hindi lang ikaw, kami rin. Kahit na maiksi lang ang panahon na nakasama ko siya sa church, marami akong natutunan sa kanya. Sabi nga, binansagan siyang man of few words, no? Pero isa siyang matapat, dakilang lingkod ng Diyos. At sa aking pagkakilala sa kanya mula pa nung ako'y bata, siya na ay aktibo sa gawain sa simbahan, kayong mag-asawa. At kung minsan nga ay natignan ko yung mga pictures ng tatay ko sa kanyang minister, lagi ko kayong nakikita, no? Ito ang patunay na hindi kayo nawala sa ubasan ng Panginoon. Hanggang sa kahuli-hulihan kayo ay naglilingkod sa Kanya, lalo na si Kong Andrew. So ngayong inaalala natin ang kanyang pagkawala, alam kong lahat ay malungkot, sapagkat siya ay naging kabahagi natin sa gawain sa simbahan, lalo na sa Sikayna. So nais ko lang sabihin sa iyo na mayroon pa namang natitirang lakas, buhay. Sana magpatuloy ka pa rin sa paglilingkod.
Hindi lang sa church, kundi rin sa iyong pamilya, sa mga anak, tsaka apo. At sana ay lalo kang maging masaya dahil alam mo na si Kong Andrew ay nandun na sa piling ng kanyang naglikha. So, sana pareho kayong masaya na ikaw na nandito, na marami pang pagkakataon para gumawa ng mga bagay na makakatulong sa ministry. At ikaw ay alam ko na maraming talent, yung mga karanasan mo sa buhay ay magiging inspirasyon sa amin at sa ating church. So nawa ngayong araw na paggunita natin kay Kuya Andrew, tayo ay magiging panatag at masaya sa kabila ng ating naranasang pandemya. So, Karning, sana sa mga susunod na mga araw ay magkita tayo muli. Namimiss na namin yung pag-treat mo sa amin sa mga restaurant. Hindi ko akalaing ikaw pa ang maglilibre sa amin pag minsan. Kaya tinatanong ko si Gina, napakarami at ang pera nilang Karning at napakagalante. Hindi natin maunahan sa pagbayad. So, sana sa susunod kong loloobin ng Diyos at mawala na itong pandemic, kami naman na mag-treat sa iyo. So, hanggang dito na lang, Karning. Binigyan lang po tayo ng 2 minuto ni Tita Pearly ng airtime kasi mahal daw ang airtime ngayon. So, sana sa munting pagbibigay ko ng pagbati ay nakapagbigay sa iyo ng kasiyahan. Salamat. Hello po, kumusta po kayong lahat? Gusto ko pong mag-share tungkol kay Lolo Andy. Si Lolo Andy po ay tito ko. Kamukha po siyang taga-Bangkal. At ang alam ko po, sa kanilang tatlong magkakapatid na lalaki, siya yung pinakapogi, siya yung pinakamabait. Kung makikita mo si Lolo Andy, simple lang siya, hindi masyadong madaldal, pero napakaganda po ng kanyang puso. Dahil kaya siya maganda yung puso niya dahil mapagmahal siya sa Panginoon. Makikita mo na inuuna niya lagi ang Panginoon. Sa church po, pag lalo na Sunday, makikita mo napakaaga po niya. At ang gusto ko kay Lolo Andy, mapag-appreciate po siya. Wala kang maririnig na negative sa kanya. Nung kasama po namin siya dito, kasama namin siyang nangangarap dito sa church. At kasama rin namin nagdadasal, nananalangin, na sana loobin ng Panginoon na magawa ang Shekinah. So praise God naman po dahil sa pananalangin na ito po, nandito na po ngayon ang Shekinah. And si Lolo Andy po, siya ay matibay na leader ng iglesia. Kaya kami po bilang kasama niya dito sa Shekinah, nagpapasalamat po kami sa pananampalataya niya. Kasi binigay po niya yung kanyang lote para magkaroon ng church sa Shekinah. Kaya kahit wala na siya, talaga pong nagpapasalamat kami sa kanya. Dahil sa kanila po pamilya, dahil sa pamilya nila, nagkaroon po ng church dito sa Shekinah. Ako po saludo sa kanya sa kabutihan niya. Mabuting tao po si Tito Andy, mapagmahal sa Panginoon, mapagmahal sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, apo, at syempre mapagmahal na asawa. So,
wala po akong masasabi sa kanya. Mabait na mabait po siya. Pag meron siyang narinig na pangangailangan sa church, agad-agad po binibigay niya yung makakaya niya. So, yun lang po. To God be the glory po. Koyang Andy kin kayambye metong masanting apya limbawanan uli koyang Andy may biyang malinis ampong atin takot kinggino ikoyo malugod yung pamilya king asawa na ampong karing anak king kayang bilang migsilbi king kayang pamagobra antimong examiner king BIR dakal tuksong lalapit kayo para mikwal tayong maligwa pero eya maybe sa iti maybe yung naman masyadong pakakalulu pero maybe ang simpleng tao uli na ning naburing eusto nyapin na king kayambye metong yapin na piyaya ning bawanan dapat tularan da ding lalo na din kaya katamong kainakan ikit ko nung makanano lang biyabe at singkarning bilang asawa na. Itabang bala mo, andyan pang matuwa nala, akakit may pa nung makanano na yung susuywan ni ngayang asawa. Ikit ko naman nung makananong yatsing karning king kayang panga generous na pagbigyan ni iti. Bistat man na yung kay may bugnang magkulang, pero ne kimuana ning kayang asawa king pamamaya na karing biyaya diwa. Uling balo na naman itang obra na nga singa ito, obra na naman yung gino. At saka ikit ko anyang misan mintaya Australia ko yo. Ikit ko nung makanano yung migkabyeketi at sing migkasakit nyapin itang pamikawani do andyan pang mintaya mo Australia king maligwang panahon ikit ko nung makanano yung migkasakit yung metong lalo na yung babae uling yan diliketi kanita pero aliway yung sabihan tayo yung sabihan tamo nung makanano ikoya anyang muli balo tamo iatsi detamita atinan sapatos keni pemenongan nya anyang muli koya alaya nga gamit na sapatos maliban karetang kayang susulod meni pata Australia pero koya kitang panahon ita kaya manikit mi mua kaya manikit mi tampukin kayang asawa anya ikoya yapin nga man ng kuita dapat tayan tularan lalo natin kay nakan uling metong yan taong piyaya limbawanan. Isa pong bagay na pinagpapasalamat namin sa Diyos at hindi namin makakalimutan sa buhay ni Lolo Andy ay yung walang sawa niyang suporta sa aming mga kabataan, lalo na dito sa Shekinah United Methodist Church. Alam niyo po, kung ituring po namin siya po yung aming silent supporter, lalo na sa mga gawain na ginagawa namin dito sa church. Hindi nyo man po siyang madalas marinig na magsalita, pero yung action niya po, yung higit na nangingibabaw. Dahil sa bawat pagpunta niya po sa activity namin, bawat pagsuporta po nila ni Lola Carning, ay napakalaking bagay po sa bawat isa sa amin. Na meron kaming pwedeng sandalan, pwedeng pagtanungan ng mga bagay na hindi namin maunawaan dahil sa murang edad na meron kami. At yun po yung bagay na lubos naming na-appreciate at nami-miss ngayon, lalo na wala na si Lolo. At sa aming pamilya po, na-touch po ako at nakita ko po yung
yung willingness ni Lolo. Yung pagkwento ni Lola na gusto niya pumunta sa amin para i-reach out yung parents namin. Isa pong malaking bagay yun sa bawat isa sa amin, na nagpapaalala na hindi kami nag-iisa sa pananalangin, hindi kami nag-iisa sa paghahangad na makasama namin yung buong pamilya namin sa paglilingkod sa Panginoon. At sobrang laki po nun ng impact sa bawat isa sa amin, sa aming mga magkakapatid. Yun po, maraming salamat po, Lolo, and we miss you po. Inaanyayahan ko po na ang lahat ay tumayo at ating basahin ang banal na kasulatan na masusumpungan sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kabanatang 4, simula sa talatang 13 hanggang 18. At ganito po ang sinasabi. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayo mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Ito ang salita ng buhay para sa mga anak ng Diyos. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang online worship service na ating pong ginagawa ngayon ay isang pag-alaala sa buhay ng ating kapatid na Anderson Isip o Daddy Andy, na karaniwang tawag sa kanya ng mga kabataan at mga bata. Tunay nga pong napakabilis ng panahon dahil ito na ang ikalawang taong kamatayan ni Ninong Andy. Liban sa kami po ang pastor at diakonisang nakadistino ngayon dito sa Shekinah UMC, ang mag-asawa pong Daddy Andy at Mami Carning ay mga ninong at ninang namin sa kasal ni Ate Pearly. Kaya hindi na po sila iba sa amin. Mga kapatid, sa isang pagtuturo na ginawa ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, itinuro niya ang tungkol sa mga namatay na. At ang turo niya ay ang katotohanan patungkol sa mga namatay na. Alam niyo po, kapag pinag-uusapan ng patungkol sa katotohanan, masasabi mo lamang ang katotohanan kapag naranasan mo ito. Nakita, narinig, o ginawa. Subalit, paano mo sasabihin ang isang katotohanan patungkol sa kamatayan o sa mga namatay na kung hindi mo pa ito nararanasan o ginawa? Subalit, alam niyo mga kapatid, matibay at may katiyakan si Pablo sa kanyang pagtuturo dahil naranasan niya ang Panginoong Hesus sa daan ng Damasco. Narinig po niya mismo ang tinig ng ating Panginoong Hesus na namatay na at muling nabuhay. Kaya alam niya na ang mga namatay na nanalig kay Kristo ay muling mabubuhay
at makakapiling nila si Jesus. Itinuro po niya ang katotohanan ito sapagkat ang mga taga-Tesalonica, mga kapatid, ay patuloy na nagdadalamhati kahit matagal na pong wala yung kanilang mahal sa buhay na pumanaw na. Alam nyo, mga kapatid, hindi po masama ang magdalamhati kapag may namatay. Dahil maging ang ating Panginoong Hesus ay nagdalamhati. Katunayan, siya ay tumangis sa pagkamatay ng kanyang kaibigang si Lazaro. So wala pong masama sa nagdadalamhati. Subalit, ang sabi po ni Pablo dito sa ating pinag-aaralang teksto ngayon, mga kapatid, pwedeng magdalamhati. Magdalamhating may pag-asa. Paano ba ang pagdadalamhating may pag-asa? Alam nyo, kapag ang isang tao ay nawalan na ng pag-asa, tapos na sa kanya ang lahat ng bagay. The end na, ika nga. Subalit dito po, sa ating araling pinag-aaralan ngayon, sinasabi dito na dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Mga kapatid, mula sa talatang binasa, makikita natin na ang buhay ng tao ay magpapatuloy pagkatapos ng kamatayan. Oo, namatay siya, subalit siya ay muling mabubuhay. At kung siya po ay muling mabubuhay, kapatid, ito'y nagdadala ng malaking pag-asa sa mga naiwang nagdadalamhati. Bakit? Sapagat alam nilang may pag-asang muli silang magkikita. Alam nyo, may mga namatayan na po na 10 o 5 taon na ang kanilang yumao. 10 taon nang pumanaw ang kanilang mahal sa buhay, subalit magpahanggang ngayon ay nagdadalamhati pa rin yung mga naiwan. Bakit? Sapagkat hindi malinaw sa kanila na may pagtatagpong muli. Hindi malinaw sa kanila na may pagkabuhay na maguli. Kaya ang bunga po nito, nananatili sila sa kalungkutan, nabubuhay sila sa alaala ng yumao, at dahil doon, hindi sila makamove forward o hindi sila makapamuhay ng normal. Subalit mga kapatid, ang mga taong may pananampalataya sa ating Panginoong Yesus, napakadali po sa kanilang makabangon dahil alam nila at naniniwala sila that there is life after death through their faith in Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Si Apostol Pablo po, alam nyo, ay very vocal sa pagsasalita niya patungkol sa kanyang kamatayan. Napakalakas ng kanyang loob. Alam nyo kung bakit? Kasi sigurado siya. Sigurado siya. Tingnan po niya dito sa 2 Korinto, kabanatang 5, talatang 6 hanggang 8. Ang sabi po dito ay, kaya't laging malakas ang aming loob. Alam naming habang kami narito pa sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Diyos. Sapagat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Amen. Amen. Alam nyo, si Juan Wesley po, ang nagpasimula ng Iglesia Metodista, napakalakas din po ng kanyang loob nung hinarap niya ang kanyang kamatayan. Katunayan, ganito ang kanyang huling pananalita bago siya nalagutan ng hininga. Ang sabi niya, the best of all indeed is that God is with us. Mga kapatid, ang pananampalataya kay Jesus ay nagdudulot ng pag-asa.
sapagkat muling mabubuhay ang mga nananampalataya sa Kanya. Ikalawa, ang sabi din po rito ay upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Saan sila isasama? Isasama sila kay Jesus. Alam niyo, ang atin pong Panginoong Jesus ay nasa kaharian na ng Diyos Ama. At ang sabi ng talata, isasama ang mga nananampalataya kay Jesus. Sa makatuwid, kapatid, ang destinasyon ng mga nananampalataya kay Jesus ay ang kaharian ng Diyos Ama. Alam niyo, sinasabi po na ang lugar na ito, ang kaharian ng Diyos, ay wala ng pagtangis. Hindi na makakaranas ng hirap, ng kabiguan, sakit at iba pa. Kundi, ang sabi dito sa Pahayag, Kabanatang 21, talatang 18, batong haspe ang pader at ang mga lungsod ay lantay na ginto, makinang na parang kristal. Mapapansin natin na pawang magaganda ang nasa kaharian ng Diyos, kapatid. At kung ganito ang destinasyon ng yumao, kapatid, anong ipagdadalamhati natin? Hindi ba dapat ay kasiyahan, kagalakan at kapayapaan ang maghahari sa mga naiwan? Naalala ko po yung isang miyembro nating namatay sa Bataan. Ang pangalan po ng namatay ay Eddie. Sa bawat nakakausap ko, pagkatapos po nilang masulyapan yung labi ni Kuya Eddie, ang sabi ng mga nakakita, pumogi si Kuya Eddie at pumata. Ang sagot ko ay ganito. Alam nyo, ganyan talaga kapag alam mong ang iyong destinasyon ay ang kaharian ng Diyos Ama. Nakakabata ang itsura dahil wala kang aalalahanin. Amen? Amen. Yes. Mga kapatid, nag-aalala ang mga naiwan kapag ang isang pumunta ng abroad ay hindi po maayos ang kanyang dinatnan at kalagayan. Tama po ba? Subalit, nakakawala ng alalahanin kung ang dinatnan ng nag-abroad ay parang kaharian ng Diyos. Hallelujah. Kapatid, ang pupuntahan ng yumao ay kung nasaan mismo ang ating Panginoong Yesus. Kaya wala tayong dapat ipagdalamhati. Pangatlo at panghuli, ang sabi ng ating talata dito sa 17, pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Ang sabi sa talatang ito, hindi lang ang mga namatay, kundi pati ang mga buhay ay makakapiling ang Diyos magpakailanman. Sa makatuwid, mga kapatid, muli tayong magkakapiling. Tayong mga buhay at ang mga namatay na nasa piling ng Diyos, pagsasama-samahin po tayo at ito'y magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Alam nyo, yung mga kakilala kong nasa abroad, iisa halos yung kanilang sinasabi kapag maayos na yung kanilang kalagayan doon sa kanilang pinuntahang lugar. Ang sabi po nila lagi ay, kukunin namin ang aming pamilya o dadalhin namin ang aming pamilya dito. Hindi nila sinasabing, uuwi kami diyan para muli tayong magkasama-sama. Hindi po. Bakit? Sapagkat maganda ang kanilang kalagayan doon, maganda ang kanilang kinabukasan. Kapatid, nakakaalis ng pagdadalamhati at nagbubunga ng pag-asa ang sinasabi ng talata na sa oras na itinakda ng Diyos, kahit buhay ka pa, isasama tayo ng Diyos sa kanyang kaharian at doon
muli nating makakasama ang ating mga mahal sa buhay na nauna na sa atin at pagsasamahin tayo ng Diyos magpakailanman. Purihin ang Diyos. Kaya dito po ang sabi ng talata, ang hiling ni Pablo sa kanyang mga tagapakinig at ganun din sa ating mga mananampalataya. Ang sabi niya, kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa. O sa ibang salin ay mag-aliwan kayo. Hindi niya sinabing, sige, manatili kayong magdalamhati. Manatili kayong malungkot. Hindi po. Bakit? Dahil may pag-asa. May magandang bukas ang mga taong nananalig sa Panginoong Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang sabi ni Pablo, maaari tayong magdalamhati. Ngunit, may pag-asa. Nagdadalamhati tayo dahil iniwan na tayo ng ating mahal sa buhay, katulad po ni Daddy Andy. Subalit mga kapatid, ito'y pansamantala lamang dahil may pag-asang magkikita pa tayo muli. Isipin na lang po natin na siya ay pinitisyon lamang sa ibang bansa. Subalit darating ang panahon, magkikita rin tayo dahil may petisyon ding darating sa atin sa tamang panahon na itinakda ng Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Tayo po'y manalangin.
Tinataas po namin at dinadakila ang inyong pangalan, Panginoong Diyos. Minsan pa kami ay pinagkalooban mo na makapanambahan kahit sa ganito pong pamamaraan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat ginamit mo ang pagkakataong ito upang maipahayag ang inyo pong mga salita. Salamat sa inyong mabiyayang salita na nagpapalakas sa amin na kahit, Panginoon, kami ay nasa panahon ng pagdadalamhati. Magdalamhati kami ng may pag-asa. Panginoon, hayaan mo na ang inyo pong mga salitang ito ngayon na aming narinig, lalong-lalo na ang mga mahal sa buhay ng aming pong kapatid na Daddy Andy na nauna sa iyo. Aliwin mo at patuloy na palakasin ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga iniwan na hindi mo sila pababayaan at hindi mo sila iiwan. Panginoon, dalangin ko po na magbigay kalakasan ang mensaheng ito sapagkat ang kanilang mahal sa buhay ay bumalik na sa iyong piling. Kaya Panginoon, katulad ng bunga ng pananampalataya ng mga nanampalataya sa iyo katulad po ng Daddy Andy, dalangin namin kami na naiwan ay patuloy na manampalataya sa iyo sapagkat may pag-asang naghihintay sa bawat isa sa amin. Patuloy na igawad mo ang iyong kalakasan, pagpapala sa mga mahal sa buhay ng aming kapatid. Sapagkat ito ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo pong lahat ngayon ay tumayo at ating tanggapin ang biyaya at pagpapala ng Amang nasa langit, ang pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, ang kapayapaan, kaaliwan at pakikipisan ng banal na Espiritu, siyang sumaating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Serve the Lord, even when trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation, we are the sons of God. We will serve the Lord, even when trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation, we are the sons of God.